Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So, ang itatopic ko po ngayon sa video ko is yung pangalawang klase ng anxiety. At ito yung thoughts anxiety or anxiety sa pangkaisipan. So, disclaimer lang po, hindi po ako expert, hindi po ako psychiatrist. Isa po akong pasyente na na-diagnose din back in 2016 ng PTSD, suicidal thoughts, and panic disorder po. So, yung isinishare ko po dito is mga konting kaalaman lang po kasi nagbabasa din po ako ng mga books about mental health, and then nagpapapsychiatrist din po ako every 3 months. So, yung una po is yung magulong pag-iisip. Anong ibig sabihin ng magulong pag-iisip? Meaning, yung naguguluhan ka sa mga nangyayari sa sarili mo. Like for example, like nagpapalpitate ka. And then, yun, na parang naguguluhan ka na may sakit ba ako? Bakit ba ako nagkakaroon ng palpitation? And then, so, may mag-a-advise sa iyo na magpakonsulta ka sa sa doktor, magpatingin ka sa ECG mo or sa echo para makita yung kalagayan ng puso mo kung normal lang ba yan or ano ba yung problema. Well, may mga tao kasi na natatakot sila magpa-check up kasi nga um, natatakot sila na kung ano yung magiging resulta. Naguguluhan sila kung ano yung mga dapat gagawin, magpapakonsulta ba ako o hindi, or mag-aano lang ako ng alternative treatment, something like that. So, naguguluhan ka, hindi ka makapag-isip ng tama. And number two is yung panghihimasok o hindi gustong mga kaisipan. Yung bang panghihimasok ba ng kaisipan tulad ng baka may malalang sakit ako o papaano yung aking mga anak, papaano yung aking pamilya, yung mga anak ko nag-aaral pa sila. So hindi ko isasabihin sa kanila na mayroon akong ganitong problema, mayroon akong ganitong thoughts anxiety kasi ayoko na mag-isip sila lalo na yung kanilang padre de pamilya or yung kanilang mother is mayroong ganitong sakit. So, kumbaga, um, pumapasok dito yung mga intrusive thoughts na kontrolin ka pero hindi mo magawa-gawa kasi nga hindi mo kaya kung paano mo ito i-divert kasi nga wala kang kaalaman kasi nga hindi ka nakaka-afford makapunta ng psychiatrist. It's because maybe also sa mga taong nakapaligid sa iyo or sa isang social media na nagsasabi na hindi naman niya nakakatulong yung psychiatrist. So, it's useless pa rin. So, kumbaga, maglalabas ka lang ng pera pero hindi ka pa rin gagaling. So, something like that kasi sinasabi nila na ikaw pa rin yung makakalutas sa mga iniisip mo. Which is wrong. Kasi guys, yung natin, yung intrusive, yung mga iniisip natin, hindi kasi yan, kumbaga yung tawag nito, yung may masakit yung ulo mo tapos iinom ka lang ng paracetamol tapos gagaling na. No, it's not like that. Kasi yung itong problemang ito yung hindi nakikita at ito yung pinakamahirap na kalaban. Kasi kinakalaban mo dito yung sarili mong isipan. So, papaano ka mananalo kung wala kang tamang panlaban, 'di ba? So, dapat talaga na pumunta ka ng psychiatrist. Hindi naman ibig sabihin na pumunta ka ng psychiatrist is reresetahan ka na ng medication. It depends kasi sa sitwasyon mo kung yung anxiety mo is nakakaano na talaga sa'yo, nakakagambala na talaga sa'yo sa pang-araw-araw mo. So, reresetahan ka talaga. But, may mga psychiatrist naman that they will, kumbaga, cognitive behavioral therapy na i-explain sa'yo kung papaano mo may divert yung mga iniisip mo kung papaano mo ito masusolusyonan, something like that. Kasi may mga thoughts tayo na wala nang solusyon na kailangan talaga nating i-let go kahit mahirap. So, number 2 is yung paulit-ulit or obsessed na pag-iisip.
So, dito na, kung nakita mo na yung mga resulta like yung ECG mo at yung blood test mo, tapos yung echo ng sa puso mo, and then lahat ng mga test na ginawa sa'yo is, kumbaga, everything is normal. Wala kang sakit, wala kang problema sa puso, yung arteries ng puso mo is okay, yung papalpitate mo, it is part of having anxiety or kapag mataas yung stress mo. So, nagkakaroon ka talaga ng palpitation. And then, so dito na ikaw magiging ano ka, kumbaga magiging obsessed ka sa yung isipan na ipinipilit mo sa yung sarili na may sakit ka. So, ang gagawin mo is pupunta ka sa ibang mga doktor. And then, kumbaga naghahanap ka ng valid. In the beginning pa lang talaga is wala ka naman talagang sakit, kundi nasa dito lang talaga yan. And yung mga nararamdaman mo, that is validated yan. Kung yung mga nararamdaman mo is totoo. Pero ang problema is dito. Kapag dito na ang hindi nakakatanggap about yung scientific result, yun ang problema. Yun ang malaking problema. So, kailangan talaga yung mga intrusive na pumapasok sa'yo ang dapat mong i-treat, hindi yung mga physical. Kasi yung mga physical, they just following that kung ano yung mga nasa thoughts natin. At nagiging obsessed na yung isang tao na hindi na talaga siya mapalagay, na pinaniniwala talaga niya sa kanyang sarili, na may sakit talaga siya, na may serious illness talaga siya, na sometimes kumbaga nagiging irita ka na kasi hindi mo alam, kasi may mga resulta pero bakit nakakaramdam ka pa rin ng ganyan. Pero yung problema is nandito. Kapag hindi mo ito matreat ng tama, yung mga nararamdaman mong mga sintomas, na mga physical symptoms na nararamdaman mo, magiging paulit, magiging circle ng circle lang yan sa yung katawan. And then, number 4 is yung mga nakadikit na mga iniisip, mahirap baliwalain. It means yung mga nakadikit na mga iniisip is yung like may mga problema ka sa bills, may problema ka sa babayarin sa school, and yung anak mo may problema sa school. So yun na yung mga nakadikit na mahirap mong baliwalain. And then plus mayroon ka pang iniindang mental health sa iyong sarili, sa iyong katawan, sa iyong isipan na nakakapag-gambala sa iyo. So nahihirapan ka. So ito yung mga nakadikit sa ating isipan na mahirap baliwalain. Kahit anong gawin mo, mahirap talaga na baliwalain siya. Pero, like what I said, sa isang psychiatrist talaga, sa isang cognitive behavioral therapy, ini-explain talaga sa iyo kung paano mo siya maida-divert into positive way na hindi ka magkakaroon ng problema. So, malaking tulong din sa akin yung aking psychiatrist, even though na hindi siya nagbibigay ng advice. Because hindi naman lahat ng mga psychiatrist is magbibigay sa iyo ng advice. You only need some ears na makikinig sa'yo, and then you can also ask what's the best na gagawin mo, 'di ba? Pero hindi ka naman ginajudge dito ng psychiatrist. Well, I don't know with other psychiatrists, pero sa akin yung aking psychiatrist talaga, kaya until now 6 years na he's still the same, my psychiatrist talaga. So it means that suitable sa akin yung aking psychiatrist. And then number 5 is mga iniisip na maaaring nakakagambala. Kaunting nararamdaman mo pa lang is like, for example, nakalimutan mong kumain kaninang umaga, tapos nakaramdam ka nito ng hilo suddenly, and then ikaw nahihirapan kang mag-isip, of course, kasi that's normal. That is really normal. Kung hindi ka kumain ng umagahan, magkakaroon ka talaga ng mga sintomas like the same symptoms sa panic attack or anxiety. Kasi syempre, yung katawan natin, they need some energy. They need talaga, importante talaga yung breakfast natin, na tapos uminom din tayo ng tubig. Kasi pag hindi tayo uminom ng tubig, pag mababa yung level ng tubig sa ating katawan, magkakaroon din tayo ng mga pagkahilo, mga nararamdaman sa mga kasukasuan, at marami pang iba. Hindi lang talaga dapat kayo magfo-focus sa isang anxiety. Kasi yung anxiety kasi, it is part of being person in this world. And also these thoughts, it's also
part of being human talaga. Ang hindi lang normal is kung nakakagambala na talaga ito sa'yo, na hindi ka na talaga pinapatulog at hindi ka na makafocus sa iyong trabaho. So yun ang hindi maganda. Kasi normally guys, pag may thoughts ka sa yung isipan, it gives you motivation. Some other people, they misinterpret with that, na iniisip nila na itong intrusive thoughts ko, ito yung nakakapagbigay sa akin ng kahinaan. That is not true. That is kumbaga, that is fake news kumbaga. So kailangan talaga na i-divert mo siya, na mayroon kang thoughts, na itong thoughts is nakakapagbigay sa iyo ng positive, na maging preferred ka, maging tawag na ito, maging vigilant ka sa mga paligid mo. Kasi pag wala kang ganito, kulang yung pagiging isang tao mo. Kulang yung pagiging isang tao mo. Parang special child ka. May mga special child talaga na they don't care about kung ano yung mga nararamdaman nila sa kanilang paligid. Pero gaya natin na mga normal tayo, nakakaramdam tayo nitong thoughts, or itong mga na nararamdaman natin, na nagkakaroon tayo ng fight or flight mode, kasi nga it's part of being human talaga. So that is normal talaga. Depende lang kasi kung pumapasok ka na sa isang intrusive thoughts na nagiging obsessed ka na, nagiging paranoia ka na, nagiging kumbaga nagiging alipin ka na sa sarili mong pag-iisip. Yun ang hindi maganda. And then the next is number 6 is yung pinipigilan ka ng mga iniisip mo. Like for example, mayroong kang appointment sa doktor mo, or mayroong kang appointment sa mga client mo. So ang gagawin mo is ika-cancel mo yun, kasi iniisip mo pa lang na baka magkaroon ako ng panic attack or anxiety in the middle of my presentation, or in the middle of meeting. So, anong gagawin ko kung magkaroon ako ng attack? So ikaw naman is you want to stay at home, kasi yung nararamdaman mo, you are more safe at home, na akala mo hindi ka magkakaroon ng atake. Well, that is not true. Kasi kahit saan ka, magkakaroon ka pa rin ng anxiety or panic attack. Yung anxiety kasi kapag mataas yung stress mo, doon talaga siya lalabas. Pero yung panic attack, wala siyang trigger, parang dumadaan lang talaga siya. Like also my husband, Friday, nagkaroon siya ng panic attack. Sabi niya, kinakausap ko lang yung colleague ko, and then suddenly, parang nag-iramdaman. Like, na first is yung naramdaman niya na sobrang init, and then suddenly nagpapalpitate na siya, tapos nag-iiba na yung kulay ng kanyang muka, at sabi ng kanyang katrabaho, sabi niya, "Are you okay?" Sabi niya na nagkakaroon ako ng panic attack. So yung kanyang katrabaho sabi sa kanya na be careful, kasi ganyang mga sakit is hindi siya maganda, kasi pwede ka daw mahimatay or something like that. Pero sabi ng asawa ko, for 20 years na, or 25 years na nakakaranas siya ng panic attack, never pa siyang nag-collapse, never pa siyang natumba, and never pa siyang, kumbaga yung mga ibang tao ba na nararanasan nila, no, never pa siya nakaramdam ng ganun. But he said na don't worry, kasi alam ko na kung ano yung itong panic attack. So alam ko na hindi na ito bago sa akin. So I just need to take my calm pills, and then that's it, everything gonna be back again. But hindi man totally 100%, kasi guys, kapag mataas yung atake ng panic attack, hindi talaga yan bababa immediately. And then the next day, mayroon yung sinasabi na parang hangover. Because you are scared na umatake uli, na kung pag-atake uli or mas malala pa yung atake. So something like that, you are worried na umatake ulit. That is normal, guys. That is normal. But
the only thing you have to do is just to move on, just to see it kung mangyayari ba siya, ano yung alam mo na kasi yung dapat mong gawin. So me and my husband, we know that, and he always tell that to me every time na nagkakaroon siya ng panic attack. And then number 7 is yung mga pag-iisip na magigising ka tuwing gabi. So ito talaga kasi you know what guys, unresolved problem sa maghapon na resolve ba, nadadala mo yan sa pagtulog. Kaya yung ibang mga tao nagkakaroon ng insomnia. Kasi nga, yung kanilang unresolved problem, hindi na kumbaga na solusyonan. Kasi may mga problema talaga na nadadala pa natin yan sa pagtulog. Even though na ano na natin, na solusyonan na natin. Kasi yung parang excitement na overwhelming na naramdaman mo is nandun pa talaga. So, nadadala mo siya. Like for example, nung mga bata pa tayo, pag natutulog tayo sa gabi, 'di ba nadadala natin yung ating mga linalaro sa maghapon. So, yung mga minsan na nagsasalita tayo at minsan nagiging ano tayo, kumbaga yung pagtulog natin energetic, parang clock movement. Paggising ng mother mo, iba na yung position mo. Paggising ng mother mo ulit, iba na naman position mo. So something like that. Kumbaga nadadala mo yung mga activity na ginawa mo maghapon nung bata pa tayo. Same also sa ating maghapon din sa ating mga ginagawa sa work, or also sa mga stressful na nangyayari sa atin, nadadala natin yun sa pagtulog. Pero yung interpretasyon ng ating katawan is hindi maganda. Kasi nga na marami na tayong nararanasan, and of course kapag may panic or may anxiety attack ka, you are very sensitive in everything talaga. So, yun talaga ang nakakapagbigay sa atin ng insomnia, lalo na pag yung unresolved problem talaga. So kailangan talaga na before you go to sleep, this is what I always did before. Before I go to sleep, pag mayroon akong unresolved problem or may problema kami mag-asawa, or may problema ako sa mother-in-law ko, or may problema ako sa trabaho or sa boss ko, sinusulat ko siya before I go to sleep. Kasi guys, pag hindi ko yun mailabas, they just like turning and turning around in my thoughts, in my mind. So ikaw, kahit natutulog ka, pero yung isipan mo is gising. So hindi ka pa rin makatulog kasi sinasabi, nakatulog naman ako, pero bakit paggising ko sa umaga sobrang bigat ng nararamdaman ko, sobrang bigat yung ulo ko, parang may headache ako. It's because hindi siya nakalabas, hindi mo siya inilabas yung mga nakakapabother sa iyo, and then akala mo kasi na okay ka, but the truth hindi ka okay kasi yung katawan mo hindi yan nagkakamali guys. Yung katawan natin hindi yan nadi-deny niya. Kasi kung kaya mong i-deny sa personal, sa realidad, hindi yan kaya i-deny sa loob ng ating katawan. Kasi yung ating katawan, they know everything more than us. Alam kasi ng ating katawan na hindi natin alam. And then the last guys is yung mga pag-iisip na nakakasagabal na para hindi ka makafocus. Like for example, kung estudyante ka, tapos may mga intrusive thoughts ka, nasasabi na what if kung mag-surprise examen dito, what if mag-graded recitation dito, what if kung hindi ako makasagot, what if kung pagtawanan ako ng mga kaklase ko, what if kung magkaroon ako ng anxiety attack dito, anong gagawin ng mga tao, pagtatawanan ba nila ako, sasabihan ba nila ako na baliw ako. So, yun yung mga intrusive thoughts na nakakasagabal na sa'yo sa iyong pang-araw-araw. Like, for example, if you are a mother na paggising mo sa umaga, ang nararamdaman mo agad is palpitation. Kasi gusto mong gawin lahat immediately yung mga dapat gawin na sa bahay. Pero hindi dapat ganun guys. Kailangan talaga step by step. You just have to take slowly. You have enough time. Kung hindi mo yan ma-finish ngayon, day. So, why would you be in a rush, Hindi mo kailangan i-punish or yung self mo, i-push yung self mo, or to make it hard to yourself. No. You have to be
take it easy. And yung dapat mong gawin sa araw-araw talaga is to take care your child. Gawin mo yung pagiging isang ina, gawin mo yung pagiging asawa, and then take care your children, like yung pagkain nila, yung dadalhin nila sa school, tapos yung asawa mo, yung damit na susuotin ng asawa mo. So, something like that. And then, you just maglilinis ka, and tomorrow, mag-aano ka, mamamlansya ka, and then, the day after tomorrow maglilinis ka ng CR, tapos sa Wednesday maglilinis ka ng ng rooms ninyo. So something like that. You just have to take it easy kasi you still have enough time. Hindi mo kailangan maging in a hurry kasi hindi ganoon yung buhay, guys. Kasi minsan kasi nakakalimutan na natin na nagiging tayo sa Baga, gusto natin madaliin lahat, but that's not good because you make yourself more stress. Na hindi mo alam, sinasabi nga ng iba, hindi naman ako stress, hindi mo yun nalalaman. Pero yung katawan mo, alam nila yan. Alam ng katawan, we can deny it, but yung katawan natin, they cannot deny it. So, kailangan talaga na may sapat tayong kaalaman. I know it is very expensive to go to psychiatrist, It is very expensive. Pero hindi naman po natin dapat baliwalain. Kasi lalo na pag may mga taong nakadepende sa atin, papaano natin maaalagaan yung ating mahal sa buhay kung yung ating mental health is hindi natin kayang alagaan, hindi kaya natin suportahan, di ba? So, first, you have to take care your mental health, yourself. Hindi po yan selfish. Ito'y alagaan mo muna yung sarili mo bago yung iba. Kasi pag hindi mo alagaan yung sarili mo, yung pamilya mo ang maapektuhan, hindi ikaw. Sila yung maapektuhan lalo. And then ikaw, of course, para kang nauupos na kandila kasi wala ka nang magagawa. Pero this time na may magagawa ka pa, please go to psychiatrist. Do a consultation with psychiatrist. At kung ano yung mga diagnosis sa'yo ng mga doktor, yung doktor sa'yo, if they say that you have to take this for your cholesterol, you have to take that. And if they say that ilimitan mo yung mga pagkain mo, limitan mo yung pag-inom ng coffee, limitan mo yung mga bawal. So, kailangan mo yun i-follow kasi hindi yan para sa'yo. That's not only for yourself but also the people around you na nag-aano sa'yo, kumbaga nagdidepende sa'yo. So, dapat gumawa ka ng paraan. Take care yourself, take care your mental health, and if ever man na may nakakabother sa isipan mo, you have to tell that to your husband, to your wife, to your mother-in-law, to your mother, to your children. Dapat sabihin mo sa inyong mga anak na, anak, tumulong ka naman sa akin, anak, makinig ka naman sa akin, anak, gawin mo yung assignment mo. So something like that. At yung asawa mo na, mahal, mayroon akong fini-face ngayon na mahirap, something like that, yung mental health ko. You have to share that. And ikaw naman na asawa ka, wag mo siyang kumbaga wag mo siyang i-judge. You have to listen to your partner kasi yun ang pinaka-importante. Yung maiintindihan mo yung partner mo. Hindi mo man siya matutulungan in mentally, but at least you have ears to listen and you have advice also to say that, okay, we have to seek a professional help kasi hindi naman ako eksperto about that. So you have to support, and then it's not na, nag-iinarte ka lang, lahat naman tayo may ganun, ganyan, whatever. Hindi ganun. Dapat intindihin mo yung partner mo. Intindihin mo at ipag-usapan ninyo ang mga problema, kung ano man ang problema sa inyong relasyon, di ba? Kasi may mga solusyon. Pero kung wala na talagang solusyon, you have to let go with that. I know it is very difficult and it's painful, but acceptance, the deep acceptance, that is yung destination mo to
heal yourself, heal your inner peace, heal your well-being. So thank you so much. I hope you like this video. I hope na nakakuha na naman kayo ng knowledge. And I know hindi po ako psychiatrist, hindi po ako expert about everything, but I'm trying to explain everything. Kung may anxiety ka, may panic attack ka, maiintindihan mo yung mga pinupunto ko dito. So anyway guys, thank you so much and God bless us. See ya. Bye-bye.